Mahigit 2 dekadang pansiteria. Nagsimula sa classic hanggang sa paglipas ng panahon, unti-unting binago at lalong pinasarap ang lasa. Nadagdagan ng malaputok-batok na mga toppings, nagdulutungang karahay, crisping chibul, chorizo, at nilagyan pa nila ng sariling gawa nilang garlic longganisa. Ano nga ba ang masasabi ng mga customers nila? Pasok nga ba sa kanilang panlasa? Masarap yung pagkaluto ng Mickey nila. And yung toppings nila, yung karahay, yung longganisa, yung chibul, masarap din. Masarap din yung pagkaluto. Madalas ako nagpapansin dito sa Ornos kasi isa to sa nakalakihan at isa to sa masasarap pansitan sa Tuguegarao. At yung sahog nila panalo rin, pati yung sabaw. Sarap. Unique din yung Mickey, yung timpla. Well, dito sa Banjos Pansiteria or Orno na tinatawag, mas kilala kasi ito sa Ornos Pansiteria. Ito yung isa sa mga nasasabi ko na kung naghahanap ka talaga ng authentic na pansit patil patong, ito na yun. Sobrang sarap, talagang mapapaiyak yung dila mo sa lasa. Sobrang goods. Tapos, sa lahat ng pansitan na napuntahan ko rin naman, in fairness dito sa pansitan na to, naubos ko yung serving nila. Tapos, pasok din sa budget. Almost same din naman sa ibang mga presyo nila, pero kakaiba yung serving, sobrang sarap. At yung mga staff nila dito, pagdating ko pa lang kanina, naka-smile, ganyan. Tapos, nakakatuwa. Pinapasok nila kaagad, tapos in-offer nila agad sa akin yung kung ano yung meron dito. So, hindi mo na kailangan magtanong kasi dito talagang uupo ka na lang. Ang gagawin mo na lang talaga dito, kakain. Yan. So, expect nyo yung masusulit nyo yung pera nyo dito. Masarap siya. At the same time, yung lasa sakto lang din, hindi siya nakakaumay. Number 1, yung gusto ko yung karahay niya. Talagang crunchy siya, hindi siya masyadong mantika. Yun nga sa pagka kinain mo talaga yung pansit niya, talagang agad mong maubos kasi sa init ng pansit pa lang. Talagang makuha ka na, mapapalasa yung sarap niya na pag kinain. Mga idol, si Rider, lagi naman kayo siguro pupunta dito. Alam na yung lasa niya. Talagang tikman natin at lasahan yung sarap ng kanya ng pansit. Sa totoo po, malaki po yung epekto ng pagdami ng mga pansiteria. Madami na rin po kasing mga pakulo ang mga pansiteria ngayon. Gaya ng mga extra na toppings, tapos yung mga only juice, yung libre ang gin, yung mga ganun, madaming pakulo. Kaya mahirap din sumabay doon kasi hindi na natin alam kung lumalabas pa yung puhunan nila doon. Nung 14 years old ako, nag-umpisa akong magluto ng pansit. Half day pa lang kami noon. Bali pag wala akong pasok, ako yung nagluluto dito sa bahay. Kaya natutunan ko rin yung mga basic na ginagawa ng pagluto ng aking mga magulang. Yun, hanggang nagtuloy-tuloy. Hanggang ngayon, ako na yung nagmana ng pansiteria namin. May classic pa rin, 90. Meat and veggies pa rin siya. Tapos special, may karahay na yun. Super, 120, karahay and chorizo. Loaded, 140, karahay, chorizo, and longganisa. Tapos yung 150 namin, karahay, chorizo, and chibol. Yung chibol po, yung chicharon bulaklak. Tapos yung overload, 170, karahay, chorizo, longganisa, and chibol po. May mga customer din po na mahilig na magdala ng extra toppings nila, gaya ng kabatiti, kabatenga, saka mga seafoods, gaya ng shrimps, pusit, crabs. Tapos yung mga iba, may mga karne, lomo, atay, pinapadagdagan. Bumabalik yung mga customer namin. Dahil siguro din sa luto namin na gusto nila, sa lasa. Iniimbitahan ko po kayo ulit dito sa Ornos / Banjos Pansiteria po na tikman ulit ang pansit ng Ornos Pansiteria dito sa
Bagumbayan, Blumentritt Street, Centro 9 po.